ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito at muli pong tayo nabigyan ng oportunidad na magbahagi ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pag-uusapan ay nasa Book of Job, chapter 1, beginning verse 20 hanggang verse 22. At tayo po tumungoroon, basahin po natin mga kapatid ang mga talatang ito. Verse 21, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Tayo po ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Kami po, Panginoon, ay patuloy na humihingi sa inyo, Panginoon, ng patnubay at paggabay sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang maitas po namin mapasalamatan. At gawin din, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, kayo po ang aming mabanggit. At wala pong salita ng tao ang mamutawi, Panginoon, kundi ang inyong pong salita ang aming pong mapag-aralan. Kayo po ang siyang patuloy na maging gabay namin at patuloy na maging patnubay namin, Panginoon, sa gabing ito. Kayo po ang manguna sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabing ito pa, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay saglit sa po. Ang practical application po ng sovereignty ng ating pong Panginoon. Okay. Magpo-focus po tayo dito, mga kapatid, sa practical na application sa sovereignty po ng ating pong Panginoon. Ano po? Okay, so tonight we will be focusing on the practical application of God's sovereignty, encouraging trust and action in His plan even in difficult times. So, kapatid, sa ating pong pag-aaral ay pag-aaralan po natin ang pamumuhay under God's sovereignty. Ang ating pong tema palagi ay usually ito pong tinatawag na sovereignty ng Panginoon. Dito po tayo naka-angkla, no? At ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Actually, nung nakaraang Merkules ay ito po yung naging topic ni Elder Wally. At napakaganda na makita ho natin yung kahulugan ng mga bagay nito sa ating pong buhay. Ngayon po ay tatalakayin po natin yung practical po naman na aplikasyon ng sovereignty ng ating pong Panginoon. Okay, this is where our faith stands. Dito po tayo tumatayo. Magkawindang-windang man ng mundo, mga kapatid, nakatayo pa rin tayo sa kapamahalaan ng ating pong Diyos. Whatever the world brings, we will still on our feet, positioned and established in the faith. Yan po yung ating pong dapat na makita sapagkat nasa atin yung tinatawag na aral na ito at atin po itong pagyamanin sa ating po mga buhay
isa katuparan yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon patungkol po dito. At sana po ay magpatuloy ho tayo sa ating pong pananampalataya dito po sa under the sovereignty of God. So sovereignty, as it is defined, mga kapatid, nung Miyerkules, it is the ultimate authority or the control of God over all things. Ito po yung supremacy of God, na ang Diyos ang siyang supreme. Pag sinabi po natin supreme, yun yung pinakamataas, wala na akong tataas sa Kanya. Ito po yung dinalakay ni Elder Wale last Wednesday. At ito po yung tinatawag nating the goodness or the godness of God. At dito po natin makikita kung paano ang Diyos ay Diyos. Hindi ho yung Diyos na lalamya-lamya. Hindi po yung Diyos kundi siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. So why understanding God's sovereignty important? Why ito importante sa atin? Now, actually, the sovereignty of God provides comfort, hope, and framework for living. Ito po yung nagbibigay ng kaaliwan sa atin. May mga bagay na nawawala sa atin. May mga bagay na nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ho natin. Ang ibig sabihin, may mga bagay na kung saan may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi ho natin control. Pero dahil alam natin na tayo po ay mayroong Diyos na soberano, ay very comforting po ito na walang bagay na mangyayari sa buhay ho natin na hindi dumadaan sa kamay ng ating pong Panginoon. Dahil dito mayroon ho tayong pag-asa. Dahil dito ay mayroon ho tayong yung ating pong pananaw sa panghinaharap ay positive. Ang ating pong pananaw sa darating na mga araw ay pessimistic. At yung framework ng ating buhay ay hindi po nagigiba sa ating pong pamumuhay bilang mananampalataya. At sana po ay ganun po ang mangyayari po sa ating buhay. So ito pong sovereignty, kapag kaniyaka po natin, embracing God's sovereignty empowers us to trust His purpose. At tayo po, pinapalakas niya ho tayo. May mga panahon sa buhay natin na napakahina natin. Huwag ho natin sabihin na palagi tayong malakas. Pero may mga time na dumarating sa buhay natin na parabagang susuko na tayo. Pero ito pong sovereignty of God, ang siyang nagpapalakas sa atin para magtiwala sa layunin ng ating Panginoon. May layunin po siya sa buhay natin. Hindi lang plano, kasi kapag sinabi natin plano, ay mukhang hindi uukma sa Diyos, Ang Diyos hindi siya nagpaplano ng may second, may second wave plan. Kundi meron siyang purpose. Kapag naglayon siya, ay yun ang nasusunod. Yun po yung nagiging nagtatagumpay maging sa ating pong buhay bilang mananampalataya. We are persistent through challenges. May mga challenges po tayong pinagdadaanan, mga kapatid. At sana po ay maging gabay ho natin itong mga bagay na ito upang tayo po ay maging matagumpay sa mga challenges na yan na dumarating po sa ating buhay. At mabuhay ng merong layunin. Live with a purpose in life sa pamamagitan ng sovereignty na ito. So we keep on carrying on
we keep on going on, persistent and determined not to give up. Magtuloy-tuloy lang ho tayo. Ito po yung nagpapalakas sa atin upang magtuloy-tuloy ho tayo sa ating pong pananalig sa ating pong Panginoong Jesus, sa ating pong Panginoong Diyos. Sovereignty, God's sovereignty in action, or the practical application of sovereignty sa buhay natin. Ano ho ba ito mga ito? Actually marami pero itatakil ko lang po yung tatlo na kung saan ay dapat ho nating malaman sa ating buhay bilang mananampalataya. Una-una, trust His timing. Ating pong pagkatiwala ng Diyos sa Kanya pong tinatawag na timing. Lahat po, He makes beautiful. Sabi niya, in His time. At ang timing na ito ay dapat ho nating panghawakan bilang mananampalataya. Yung ating pong scripture kanina, yung sa Job chapter 1 verse 21, ang sabi niya doon, si Job po ay marami pong nawala sa kanya, pero yung God's sovereignty ang nagbigay sa kanya ng tinatawag na courage upang magpatuloy. God's sovereignty doesn't mean that we don't have to wait, but we trust His timing. Tayo po'y nananalig doon po sa kanya po tinatawag na timing. So sa chapter 1, Numbers 21, ang sabi po ni Job, okay, alam natin yung kwento ni Job, di ba? He lost his health. At talaga naman po, yung pong tinatawag na pigsa, ay napuno yung kanya pong katawan mula ulo hanggang paa. Alam niyo po, kapatid, ang hirap na magkaroon ng pigsa. Boils sa katawan. Naranasan niyo na ba yung magkaroon ng pigsa? Ako naranasan ko na po yan, dito po sa bandang itaas ng aking mata sa kanang bahagi. At talaga pong napakasakit, kung kay Ilocano, naut-ut, talagang yung sakit ba, yung bang sumasabay o sumusunod dun sa tibok ng puso mo yung ramdam mong sakit. Pero si Job ay he lost his health and also he lost his wealth. Yung pong kanya pong kayamanan, yung kanya pong mga hayop na inaalagaan, pinapalagaan sa kanya pong mga servant ay nawala. At he also lost his family and his friends. May mga, yung kanya pong mga anak na matay, yung 10 niyang anak na matay. At yung kanya pong mga kaibigan na kung minsan ay wala ka na matatakbuhan. At halos sila na lamang pero hindi pa rin pala sila yung tinatawag na matatakbuhan ho natin. Ang kanya pong misis ay nagsabi sa kanya, sabi sa kanya? Sabi niya roon, sabi po ng misis niya, sabi niya, mamatay ka na, sabi niya. At curse your God and die, sabi niya. But knowing God's sovereignty, ang sabi ni Job sa chapter 1 verse 21, and he said, naked I came out of my mother's womb, naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Si David po sa Psalms chapter 23, kanyang sinulat, is likely reflects a time of personal hardship and pursuit by enemies. Actually, hindi naman talaga niya kaaway kundi si King Saul at saka probably his son Absalom ay hinahabol po siya upang siya po'y patayin, expressing his unwavering faith and trust in God as his light and strength even amidst fear,
Sabi niya sa chapter 27 verse 14, na po sabi niya sa chapter 27, Psalms 27 verse 14, wait on the Lord and be of good cheer, courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Sabi niya rito, magantay ka sa Panginoon. Hindi ho siya nagmadali, mga kapatid. Although alam niya na siya po'y magiging hari, noong siya po'y bata pa lamang, na inanoint na siya ni Samuel. But, may mga bagay na dapat pagdaanan. At ang sabi niya, wait on the Lord. Mag-antay tayo sa Panginoon. At sana po'y maging gabay po natin siya. Ano po? So ang anong application natin? So, let us learn to trust God's timing in our life. Even when things seem delayed or uncertain. Minsan na para bagang yung timing ng Panginoon parang delayed, ano? Hindi po. Ang Panginoon to, mayroon siyang sariling timetable. At yan po ang ang ating pong sinusundan. Wala pong delayed sa Panginoon. He is always on time. Even when things seem delayed or uncertain, sana po ay makita ho natin yung mga bagay na ito sa buhay ni Job at ni Haring David, mga kapatid. Ano po yung example natin? For example, ay yung paghahanap ng trabaho, in search of a job, or a relationship, or a personal goal. Kailangan ho tayong mag-antay sa tinatawag na kalooban po ng ating Panginoon. Actually, tingnan ho natin si Job, balikan po natin si Job. Nung siya po ay nagkaroon ng pagsubok sa Panginoon, ay binalik ng Panginoon na pag-antay po siya until such time na ibigay sa kanya ng Panginoon yung mga bagay na kung saan na hindi ho niya inasahan. Naging doble, mga kapatid, yung mga bagay na nasa kanya dati. Doon po sa Job chapter 42, mga kapatid, ay makikita ho natin ang pagpatlubay ng ating pong Panginoon kay Job. Ang kanya po ang reward ng Panginoon kay Job habang siya po'y nabubuhay pa noon. Job chapter 42 verse 10, ang sabi mo rito ang salita ng Panginoon, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Sabi niya roon, binigay ng Panginoon yung 2 beses na kung saan ay mayroon si Job dati. At ang sabi niya sa verse number 11, tinaw natin yung kabutihan ng Panginoon kay Job nang siya po ay nagpatuloy sa tinatawag na pag-aantay sa ating Panginoon. Then came there unto him all his brethren and all his sisters and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him and comforted him over all the evil that the Lord hath brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and everyone an earring of gold. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Ang sabi rito, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she asses. And he had also 7 sons and 3 daughters. So naibalik po yung kanyang nagkaroon siya ng 7 pang mga anak na lalaki at 3 babae. And he called the names of the first Jemima, and the name of the second Isiah, and the name of the third Karin Hapuk.
And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. After this, Job lived 140 years, and saw his sons, and his sons' sons, even 4 generations. So Job died being old and full of days. Si Job namatay siya, ang sabi po ng Biblia, full of days. So ibig sabihin ng full of days ay ang blessings ay nag-uumapaw sa buhay ni Job, mga kapatid. Ano po, ang sabi niya, nakita pa niya yung kanya pong apo at kaapu-apuhan. His sons' sons, even 4 generations. Kahit pa ho yung apo niya sa talampakan, nakita pa rin niya. Ano po, napagmasdan pa rin niya at tuwang-tuwa siya sa timing ng ating po Panginoon. So, trust the timing of God. Yun po yung isa sa mga practical na application ng sovereignty ng Panginoon. Ang timing po ng Diyos ay parati pong on time. At sana po'y magpatuloy po tayo sa kanya pong tinatawag na timing. Number 2, embrace challenges with the perspective of faith. Yakapin daw po natin yung hamon ng merong pananaw ng pananampalataya. Sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Tingnan ho natin, mga kapatid, ang ating po mga Biblia. Doon po sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Embrace challenges with the perspective of faith. Ating pong yakapin ang mga hamon ng mayroong yung perspective, yung tinatawag na larawang ng pananampalataya. 1 Peter chapter 4, ang sabi po ng salita ng Diyos, Beloved, think not strange concerning fiery trials, which is to try you, as though some strange thing happened to you. Verse 13, But rejoice inasmuch as ye partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Okay, sabi ng Panginoon sa verse 12, huwag ho tayong mabibigla, huwag ho tayong maso-surprise doon po sa mga fiery trials, na dumarating sa ating po mga buhay. Sabi niya rito, which is to try you as though some strange things happen unto you. Na para bagang hindi pangkaraniwan. Palagay nyo, sabi ni Apostol na Pedro, na yung mga fiery trials na yan na dumarating sa buhay nyo ay pangkaraniwan lamang. Ang sabi niya rito, but rejoice. Tayo po ay magsaya inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may also be glad also. Ye may be glad also with exceeding joy. At tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na kagalakan na nag-uumapaw, ang sabi po ng ating Panginoon. So God's sovereignty is not a license for complacency, but a call to faith. Tayo po'y manampalataya sa Panginoon. Kung mayroong mga trials na dumarating, may mga problemang dumarating sa buhay natin, may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ipalagay ho natin na sa mga bagay na ito ay pangkaraniwan lamang sa mananampalataya, sapagkat sa ating pong tinatawag na practice po nito, mga kapatid, ay makikita ho natin na tayo po ay akibat
sa tinatawag na suffering of Christ at yung tinatawag na glory, yung pong kalwalhatian na marireveal sa atin po ng ating pong Panginoon si Kristo. That you may be glad also with exceeding joy, ang sabi niya. So, view trials and difficulties as opportunities for growth and strengthening faith. Yung itong mga trial na ito, gawin natin, tawag ito, stepping stone. Ano po? Ito po yung mga bagay na kung saan ay dumarating sa buhay natin upang tayo po ay patuloy pong lumago sa ating pananampalataya. Po ako, akala ko po'y marami nang alam po, pero patuloy pa rin ho na natututo sa salita ng ating pong Panginoon, natututo sa mga pag-aaral at patuloy na pamumuhay bilang isang mananampalataya. So, in facing illness or loss or difficult circumstances, sana po ay makita ho natin ang challenges na yan na ating pong tinitignan. Ano po? So, sa akin po, ramdam na ramdam po yan. Ano po? Kasi nawala yung dalawang pa ako. Now, ay lumalabo yung aking po mga paningin. Nahirapan ho ako magbasa at yung pong talagang lumalabo yung paningin ko. At marami hong nararamdaman sa katawan. Pero hindi ho ako tumusuko. Hanggat pwede akong gamitin ng Panginoon, ay pagagamit po ako sa Kanya. So let us view trials and difficulties as opportunities for growth. At pagpapalakas ng ating pong pananampalataya. So not only trust in His timing and embracing challenges with perspective of faith, but also number 3, live with purpose and action. Tayo po ay mabuhay na mayroong layunin at mayroong gawain. Ito po. At ito po ay makikita ho natin sa Philippians chapter 2, verse 12. Ito po sa Philippians chapter 2, verse 12, ang sabi po ng salita ng Panginoon, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure." Sinabihan po ni Apostle Paul yung mga taga-Philippians. Sabi niya, alam ko naman yung inyong pagpapagay. Alam ko naman ang inyo pong tinatawag na paggawa sa ating pong Panginoon, sabi niya. At sabi niya na kayo'y gumagawa hindi lamang sa presensya ko nung naniriyan ako, kundi how much more, sabi niya, in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Ang sabi niya, pagyamanin nyo yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa inyo ng libre. Sana ay magkaroon ng tinatawag na working out sa kaligtasan na yan na ibinigay ng Diyos. Work it out at with fear and trembling. Ang sabi rito, nang mayroong pagkatakot at mayroong panginginig. So, for it is God. Why? Because it is God which worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Kung kayo man, ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians, ay gumagawa ng mga bagay na ito, ginagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon at sa Kanya pong tinatawag na good pleasure. So God's sovereignty empowers us to live with purpose and to act according to His will. At tayo po ay pinapalakas ng salita ng Panginoon, ng sovereignty ng Panginoon,
na mabuhay ng mayroong pong layunin at mayroong paggawa according to the will of God. So let us use our gifts and talents to serve God and others, trusting that He will guide our steps. Sana po magawa po natin mga bagay nito. So, actively participate in our church, in our community, pursuing our calling and serving others. Na tayo po ay maging person for others. Hindi lang tayo person for ourselves, but persons for others na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod din po naman sa ating pong mga kapatiran. So, in our conclusion, living in the light of God's sovereignty. So let us recap. God's sovereignty is the foundation for our trust. Ang ating pong yung kapamahalaan ng Diyos ang siyang pundasyon ng ating pagtitiwala, ng ating pag-asa at ng ating pong layunin sa ating pong buhay. A call to action. Let us choose to embrace God's sovereignty. Ang sabi po ng Panginoon, let us choose to embrace God's sovereignty. Ang sovereignty ng Panginoon. At patuloy po tayo na manangan po sa ating Diyos. At patuloy din po tayong magbigay ng kapurihan sa ating pong Panginoon. So let us ask God to help us to trust Him, to persevere in faith, and to live with purpose in His sovereignty. Sana po tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Hawak-hawak na natin yung tinatawag na katuruan ng kapamahalaan ng Diyos. Ating pong sagad-sagarin na hanggang sa praktikal na bagay ang ating pong pagkakilala sa ating Diyos as He is a sovereign God, helping us to persevere in faith, to trust Him, and to live with purpose in His sovereignty. Sana po'y manatili tayo sa ating pong pananampalataya, mga kapatid. Ito po ang ating pong topic sa araw na ito, the practical application of the sovereignty of God. Tayo po'y manalangin, dakilan naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagre-reveal po sa amin, Panginoon, ng iyong salita, ng inyong pong kapamahalaan sa lahat po ng mga bagay at sa aming pong buhay, Panginoon. At nawa ito po ay may larawan po namin sa aming pong practical na pamumuhay bilang isang mananampalataya. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang siyang may gawa ang mga bagay na ito sa aming pong mga buhay. Kung kami po, Panginoon, ay naririto at kami po ay at tumutugon, Panginoon, sa inyo pong kalooban, ito rin po ay kalooban ng Panginoon. For it is you who works to both and will at sa lahat po ng bagay, Panginoon, na kung saan ay nararanasan po namin sa aming po mga buhay. Kayo po, Panginoon, namin maitaas at mapasalamatan sapagkat kayo po ang siyang Diyos na nararapat lamang, Panginoon, na purihin at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating po, Panginoon.